Denise POV. Papa's birthday came and everyone was excited, lalo at lahat ng empleyado ng Bella Dolzeza ay naimbitahan sa celebration. 1 week na kaming hindi nagkakasama ni Tristan at sobrang miss na miss ko na siya. I miss waking up in the morning beside him. I miss waking up na wala siya sa tabi ko. Pero pag hinanap ko siya, nasa kusina siya preparing for our breakfast. I miss our lovemakings, kaya naman one time, hindi na kami nakapagpigil. We did it in his office. Sobrang kabado ako noon, pero lahat yun nawala. When we are doing it, ni hindi ko na iniisip kung may tao sa labas o baka may kumatok. I didn't care, because all I want is to feel him. To feel his love. Ginala akong paningin ko, pero wala pa rin si Tristan at ang mga kaibigan niya. But he already texted na on the way na siya, kaya naman napahinga ako na malalim. Marami ng tao sa loob, kaya naman nagpa siya muna ako lumabas para medyo makahinga. Nagpunta muna ako sa terrace ng events place para makalanghap ng sariwang hangin. What are you doing here? It is Jeric. Sumunod pala siya sa akin, and ever since, he came. Hindi maayos ang kaba ko sa dibdib pag nakikita niya ako. There is something off with him mula nung dumating siya, kaya naman pilit ko siyang iniiwasan. It just came out for air. It is suffocating inside. Sabi ko sa kanya, "Are you done with your plan?" He asked, kaya agad ako napalingon sa kanya. "What plan?" Tanong ko sa kanya. "Come on, Denise. Fancy you think I don't know?" He was smirking, kaya naman lalong tumitindi ang kabang nararamdaman ko. "I don't know what you're talking about, Jeric." Matapang na sagot ko dito. "You know it very well, Denise. I know that reuniting with Mr. Montefalcon is just part of your plan to get back at him." "Jeric, you are talking nonsense." Galit na sabi ko dito. "That's not true, Jeric. I love him." But he just laughed. I don't know, pero nangilabot ako sa paraan ng pagtawa niya. Paalis na ako, pero hinablot niya ang kamay ko at hinila ako. "Jeric, what are you doing?" Galit na tanong ko sa kanya. Somehow, he is really different, buhat nang dumating sila. "You always take me for granted, Denise. You are mine. You understand that?" Mariin ang hawak niya sa braso ko that I almost whimper in pain. "Let's go, Jeric." Galit na sabi ko dito, at dahil walang gumagawi sa terrace, ay wala ko mahinga ng tulong. "You're crazy. Remember this, Denise. You will break up with your son tonight, and you will marry me." He tightened his grip. "In your dreams, Jeric. I'll make sure that Papa will know about this. We will see about that." Sabi niya, at saka ko binitawan. I trembled. This is the first time na nakita kong ganun si Jeric. He used to be gentle and kind. I also made it clear to him na we are just friends, kaya hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Dahil kailat kailan, hindi ko naman siya pinaasa. I need to talk to Papa, kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob pagkatapos kong ayusin ang sarili ko. I saw Papa talking to some businessman, kaya nagdalawang isip akong lumapit. Iginala akong paningin ko, and I saw Tristan with his friends talking to Kuya Jacob. Nagmamadali akong lumapit when suddenly my phone rang. It was Jeric. Nasa isang side siya ng hall, kaya napilitan akong sagutin ng tawag. "Think twice, amore?" Yun lang naman ang sinabi niya, at nangahakbang na sana ako, ay may pumasok na video clip sa phone ko. Natutup ko ang bibig ko habang pinapanood ang video. "Hans?" Nangihina akong bulong. Nakapiring ang mata ni Hans. May nakabantay sa kanya na may baril, pero tanging katawan lang ang kita ko. Naputol ang video, but a new message popped in. "Speak up, or Han is dead." "Be careful, Denise. I'm watching you. Do what I want, and Hans will be safe." Pakiramdam ko mabubuwal ako sa nangyayari. Jeric is a devil. Papaano niya naatim na gawin kay Hans yun? Bata lang siya. I felt helpless. My heart is beating fast at gulong-gulo ako. "Mi amor." Lumapit si Tristan sa akin at nakaramdam ako ng takot. Hahawakan niya sana ako pero iniwas ko ang kamay ko. "Are you okay?" Tanong niya sa akin, pero umiling lang ako dito at saka ko siya iniwan. I almost died when I did that. Ang sakit ng puso ko sa ginawa ko.
Lalo at nakita ko nagugulo ang mukha ni Tristan. Nilapitan ako ni Jeric at kahit ayoko na mahawakan man lang niya ako, ay wala akong magawa. Nakita naman kami ni Papa and obviously, he was delighted to see us together. Kung nalalaman lang ni Papa kung gaano kahayap ang taong to, baka siya pang bumaril dito. But for now, I have no choice. Buhay ni Hans ang nakasalalay dito at kailangan ko pang isipin kung paano ko to may liligtas. Iniwasan ko magtama ang mga mata namin ni Tristan. Kailangan ko tong gawin para sa pamangkin ko. Wag lang malingat tong si Jeric. Baka sakali mapatay ko siya sa tindi ng galit ko. My heart cried. I'm sorry, Tristan. Bulong ng isip ko. Alam kong mauunawaan din niya ako. Pero sa ngayon, kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ng pamangkin ko. Don't you dare call or text anyone, Denise. Banta ni Jeric. One wrong move, Han is dead. I murdered him with my stares and he just laughed. Lumapit pa siya at may binulong sa akin. I can't risk every call and text you send. Amore, be careful. I hate you. I hope you burn in hell. Bulong ko din dito na para lang kaming naglalambingan. I know Tristan is seeing this, pero wala akong magawa sa ngayon. Hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ni Hans. Napatingin kami sa stage na pumunta doon si Papa at si Granny. Siguro ay magpapasalamat to sa mga bisitang dumating. Hello everyone! Thank you all for coming tonight. I just hope you enjoy the party. I would like to call my son, Jacob Fontanilla. And of course my pumpkin, Denise Fontanilla. Pumalakpak ang lahat habang paakyat kami ng stage. Nauna si Kuya at sumunod ako habang nakaalalay ang walang hiyang si Jeric sa akin. Inilahad ni Papa ang kamay niya sa akin at iniabot ko naman yon. Pumpkin, you know that Papa loves you and I want you to have the best life possible. He paused and looked at me. At parang hindi ko nagugustuhan ng pupuntahan nito. I am officially announcing the union between the Fontanilla family and the Blanche family. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Papa. Jeric on the other hand were all smiles. Kinamayan niya si Papa at hinalikan ang lola na halatang nabigla din. But what Jeric did next and lalong nagpatigas sa katawan ko. He knelt in front of me with a ring and all I can hear are gasps and whispers. Inilibot ko ang paningin ko and I saw Tristan. He was foaming mad. And also his friends, which in my opinion is ready to throw off it. Denise, you know how much I love you, Amore. Will you marry me? Inilahad nito ang kahon na may singsing at gusto ko nalang lumubog sa kinatatayuan ko. Tristan is here at alam ko na napapanood niya to. Jeric, sabi ko habang unti-unting bumabalong ang luha ko. Tumaas ang kiling ni Jeric at alam ko nang ibig niyang sabihin. He is again using hands against me. Denise, ulit niya sa pangalan ko na by diin. Yes, I will marry you. Pumalakpak ang lahat habang isinusuot ni Jeric sa akin ng singsing. He smiled at me, pero napatili ako na biglang sumugod si Tristan. I'll kill you! Inundayan pa niya ng isa pang suntok si Jeric hanggang sa maawat na siya ng mga security at ng mga kaibigan niya. Tristan, stop please! Pakiusap ko dito. Baka kasi magalit si Jeric at si Hans ang papagbuntunan, lalo pat hindi mo lang to nakaganti. Putok ang kilay nito at duguan ang labi ng tigilan ni Tristan. Ni hindi siya tumingin sa akin. And I know why. Hinila ng security si Tristan palabas ayon na rin sa utos ni Papa habang dinaluhan niya si Jeric. Hindi ako kumilos at hinayaan ko lang sila. Natanaw ko na palabas na mga kaibigan ni Tristan, kaya naman bala ko silang sundan, pero pinigil na ako ni Kuya. Don't follow him, Denise. He commanded. Please, Kuya, don't do this to me. I beg you. Pagmamakaawa ko, pero hindi niya ako pinakinggan. Lumapit sa akin si Granny, kaya naman napayakap ako dito. Calm down, we'll figure this out. Bulog niya sa akin, saka pinisil ang kamay ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Mukhang alam na ni Granny na napilitan lang ako, kaya umaasa ako na tutulungan niya ako. Tristan, love, please wait for me. It was early in the morning
and I feel devastated dahil sa nangyari kagabi. Hindi ko matawagan si Tristan para makapagpaliwanag dahil natatakot ako para sa buhay ni Hans. Gusto kong sampalin si Jeric ng dahil sa kawalang hiyaan niya. But my hands are tied. Takot na takot ako and I don't know kung kanino ko lalapit. Lalo at palagi nakamonitor sa akin si Jeric. Pero I need to do something. Hindi pwedeng ganito. Sa ngayon, sasakyan ko ang gusto ni Jeric habang nag-iisip ako ng paraan kung paano ko maliligtas si Hans. Naligo ako agad at saka ako bumaba sa dining area kung saan ko nadatnan si Jeric na nagkakape. Good morning! Bati nito sa akin. He was about to kiss me pero agad akong umiwas kaya sa pisngi ko tumamang halik niya. Where is everybody? Tanong ko dito. Gusto ko sana kumain ng agahan since yun ang palaging bilin sa akin ni Tristan. Pero nawalan ako ng gana pagkakita ko ng pagmumukha ni Jeric. I think they are still asleep. You woke up early. Going somewhere? Iniwas ko ang mata ko kay Jeric dahil sa iritasyong nararamdaman ko. I am going to work. Sabi ko dito. Okay, take her. But you know my rules, amore. You say something, you know what will happen next. Banta na naman niya sa akin. How can you do this? Halos pabulong niya sabi ko sa kanya. They will soon find out that Hans is missing. I want to talk to him. I wanna know that he is safe. I demanded, but he just chuckled. He is safe and being taken care of. In fact, Felicia's nanny is one of my people. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. So all along, tauhan pala niya ang nanay ni Hans. Sa madaling salita, kasabwat niya to. They are still at your house, amore, doing their usual stuff. But one mistake, you know what will happen. I have men out there, so don't you dare do something. Gusto kong maiyak sa nangyayari. Napakasama ni Jeric. Ito ba ang klase ng taong gusto ni Papa na mapangasawa ko? I have already agreed to marry you. Isn't that enough? Tanong ko pa. Engagement isn't enough, amore? Want us to get married next week. What? Gulat na tanong ko. I really wanted to smack his face right now. I will talk to your papa about this, and all you have to do is to agree, or else. He even lifted his eyebrows at me. You will pay for this. Sumpa ko sa kanya, dahil alam kong hindi siya magtatagumpay. He just laughed and cursed my face. Kaya naman hinawi ko to at sakto akong lumabas ng bahay. I was panting really hard at napaiyak ako na makasakay ako ng kotse. Napatingin naman sa akin ng bodyguards ko pero hindi sila nagtanong. Stares and whisper welcome me when I entered the company's premises. Alam ko na marami ang nagulat sa ginawang announcement ni Papa. Hindi ko naman sila masisisi dahil hayag sa kumpanya ang relasyon namin ni Tristan. Tapos nagkaroon ng biglang ganoong announcement. At ang nakakagulat pa ay ang pagpayag ko. Gusto kong puntahan si Tristan at alamin ang kalagayan niya. Pero alam ko na hindi yun ang tamang gawin sa ngayon. Manganganib si Hans at hindi ko yun makakaya. Denise, kilala ko ang boses na yon at ngayon pa lang alam ko na kailangan kong panindigan ang kasinungalingan ko. Patrick, Damon, good morning. Bati ko sa kanila habang pinipigil ko ang luha na gustong kumawala sa mga mata ko. If there is someone that I can trust, it's Patrick. Pero alam ko na may mga taong nakapaligid sa akin at nagbabantay. What was that? Alam mo bang halos ibang gana ni Tristan na kotse niya kagabi? Dahil sa nangyari? Gusto mo ba tagampatay na kaibigan namin? Galit na galit si Damon, pero tinambangan ko ang mukha ko. Ano naman sa akin kung mamatay siya? Well, that is his choice, not mine. Damon clenched his fist at alam ko na nagpipigil lang to na saktan ako. Denise, please tell me what is going on. Patrick's voice pleaded at ngayon pa lang gusto ko nang bumigay. Thinking of how Tristan suffered kills me at this very moment. Isn't it obvious? Well, pinaglaruan ko lang naman siya. At tanga naman siya kung akala niya totoo lahat ang sinabi ko. Napatawad ko na siya. Ano ako baliw? Umiling si Patrick at hindi makapaniwala sa narinig mula sa akin. He looked at me at kulang na lang talaga matunaw ako sa paraan ng pagtitig niya. I will never forgive you, Denise.
Never. Hinaklit nito ang kamay ko, sabay hila sa akin. We stared at each other, and I swear, sobrang pagpipigil ko na umiyak sa harap niya. Lumapit ang dalawang bodyguard ko at naglabas ng baril. Hindi nagtagal ay may lumapit pang dalawa na sa tingin ko ay mga sugo ni Jeric. Let her go! Sabi ng isa, saka tinutok ang baril kay Patrick. Pero hinila pa rin niya ako dahil nagsulputan naman ng 6 na kalalakihan at tinutukan naman ng 4. Sa tingin ko mga bodyguards to ni Damon at Patrick. Kinuha kong pagkakataon na yon para lumapit kay Patrick. Install a signal jammer in your office. I need your help. Makasakay ka na lang muna ngayon. Please, send me a sign pag okay ng pinagagawa ko. Not a word to anyone. Tiningnan ko siya at nagpasalamat ako na nakuha naman niyang ibig ko sabihin. Stop this nonsense, Patrick! Sabi ko at saka ako nagpumiglas. Kaya naman binitawan din niya ako. Nagsimula na ako lumakad papunta sa elevator habang hinang-hina ako. Pinilit ko magpakatatag dahil yun ang kailangan ko. Napaupo ako agad sa upuan ko pagpasok ko ng opisina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko sana makabanting si Nanay at Amber habang nandito sila. Pero ayoko makita si Jeric. Mas gugustuhin ko magtrabaho at pagurin ang sarili ko dito kaysa makitang pagbumuka niya. Speaking of the devil, tumatawag siya, kaya naman agad ko tong sinagot. Hello, Amore. How is your encounter with Patrick and Damon? Did you tell them something? May halong pananakot ang tinig nito. I didn't, Jeric. Do you think I'm stupid? Be careful, because I have eyes everywhere. Babala niya ulit sa akin. Just making sure, Amore. Napapikit ako nang ibaba ni Jeric ang tawag. Hindi ko mapigilang umiyak. Ano bang klaseng pagsubok to? Parang hindi ko kakayanin. Napapiglag ako nang biglang bumukas ang pinto. I fought the urge to stand up and hug him. He was foaming mad. Really mad. Sir Tristan, hindi po kayo kakausapin ni Miss Fontanilla. Pigil ni Rachel sa kanya. Huwag mo akong pigilan, Rachel. Babala nito sa kaibigan ko. It's okay, Rachel. You may go. Sabi ko naman dito. I made it sure na matatag ang boses ko sa harap niya. Paglabas ni Rachel, ay agad lumapit si Tristan. Tinukod niya ang kamay sa mesa ko while looking at me na parang anytime ibubagato ng apoy. Totoo ba? Tanong niya sa akin, pero tinaasan ko lang to ng kilay. Ang alin? Matapang kong sagot. Kinalampag niya ang mesa ko and I made sure na hindi ako magmumukhang takot sa harap niya. Kahit pa ang totoo, takot na ako. There is a red dot in his forehead. Alam ko na isimaling galaw ko, they will take Tristan down. Maraming tagang galamay sa Jeric at talagang binabantayan nila bawat kilos ko. God knows kung ilang beses kong pinapatay si Jeric sa isipan ko. That you all did that for revenge? Na hindi mo naman taga ako pinapatawad? His voice was shaking and God knows how hard that is for me. Sorry, Tristan. Actually, hindi pa nga ako tapos eh. Kaya lang tong si Papa o extra. So wala na ako magawa kung hindi tapusin na ang laro. I tried to smirk in front of him, kaya alam kong lalong lumaki ang galit nito sa akin. I can't believe this, Denise. How can you be so cunning? Ha? I love you so much. Alam mo yan. He was angry and I have no guts para salubungin ang galit niya. That's life, Tristan. Dapat marunong ka maglaro sa buhay para makuha mong gusto mo. Hinarap ko ang mga papeles at kunwaring binabasa to na para bang wala akong pakaalam sa presensya niya. I know that he is still there. He just stood there, silently watching me. At nang mapatingin ako sa kanya, the red dot is still on his forehead. Hindi na nga ikong babaeng minahal ko 3 years ago. Denise never play with me. Nagsisisi ako kung bakit ipinilit ko pa na maayos to. Pinigil ko ang luha ko. I just hope our paths will never cross again. Baka hindi kita matansya. He said, saka siya lumabas ng opisina ko. He slammed the door at ang kanina ko pang pinipigil na luha ay pumatak na. Napaghagulgol na lang ako sa sakit. Ang sakit-sakit. Tristan doesn't want to see me anymore. He despises me. He hates me. And that hurts really bad.
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.